Ay, nako! Igiling-giling. 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 Oh, sigiling-giling mga bossing. Alam niyo naman po na 2 linggo o 1 linggo makaraan, nag-file na po ng Certificate of Candidacy itong si Willie Revillame, mga bossing. Bilang senator, aba. May video tayo niyan eh. May video tayo. Ito oh. Yung solusyon. Si Gretchen Ho. Si Gretchen Ho. Maganda yan. Oh. Pwede ba i-play to? Jordan G? Pwede natin i-play to? O, game. Ito yung interview kay Willie Revillame. Malupit. Tinanong po, mga kababayan. Ano ang plataforma mo de gobyerno? Kasi mga bossing, di ba, kapag ka ikaw ay tumatakbo, kapag ka pwede ng mga kampanya, diyan mo sinasabi lahat ng plano at balak mo sa Pilipinas. Bakit ka tatakbo? Kasi ganito yung nakikita kong problema ng Pilipinas. At ito ang aking solusyon. Kay Willie, ibang klase ho, mga bossing. Panoorin at pakinggan po natin, ha? Ayan na po. Meron ng go signal ni Bossing Jordan natin. O, pwedeng i-play. O, banat! Magandang buhay. Paano po ba natin susolusyonan yun? Kasi lahat po tayo, medyo aware naman tayo sa problema, pero yung solusyon, yun ang mahirap na parte. Meron na ba kayong mga panika? Ganda yan si Gretchen Ho. O, game. Nako, oy, paki-block nga si dito, si Mai dito sa vlog na ito, ha? Baka marinig eh. O, game. Karoon na magandang buhay. Paano po ba natin susolusyonan yun? Kasi lahat po tayo, medyo aware naman tayo sa problema, pero yung solusyon, yun ang mahirap na parte. Meron na ba kayong mga panukalang naisip? Wala pa kasi, hindi pa ako nananalo. Wala pa daw, mga kababayan. Hindi pa naman daw kasi nananalo. Wala pa kasi hindi pa ako nananalo. So, wala pang naiisip na plataforma de gobyerno. Oo, siguro sa isip, manalo muna ako bago ko mag-iisip kung ano ang plataforma ko. Parang may mali ho, mga kababayan. Alam niyo po, sabi ko nga sa inyo simula nung nahilig ako sa politika, siguro mga 6 na taong gulang pa lang ako o 8 taong gulang, sa kanto ng Pacheco, Street Tondo, Maynila. Yan, kanto. Franco, tapos Pacheco. Yung kantong-kanto nun, mga bossing. 8 taong gulang ako kung hindi ako nagkakamali. Pinapanood ko na sila Isko Moreno nun. Nakikinig na ako nung mga kampanya nung mga konsehal sa aming barangay. Hinuhuli pa nga nila si Isko Moreno eh. Gustong-gusto ko si Isko nun. Kasi ta-artits nung una. Tapos, nilalagay nila sa huli. Tatawagin na ako ng tatay ko. Sabi, hoy, umuwi ka na. 12:00 na ng gabi. Gabi o madaling araw. 12:00 na. Sabi ko, hintayin ko pa si Isko eh. Doon, mga bossing, lahat sinasabi na nila. Ito yung nakikita namin problema sa Pilipinas. Ito yung nakikita namin problema sa Pilipinas. At ako, kaya ako tatakbo, alam ko ang isusolusyon dyan. Kaya Willie, hindi pa alam. Manalo daw muna. Bigyan ko kaya ng jacket naman si Willie. Baka giniginaw lang kaya napatakbo bilang senador. Tuloy nga. Nanalo ako, doon ko naisipin natin. Ang iniisip ko muna, one step at a time. Yun muna daw. Iisipin kung paano manalo. Paano ka mananalo? Kung hindi alam ng taong bayan kung ano ang pakay mo at ano ang plano mo at ano ang solusyon mo. Di ba po, lalo ngayon ngayong panahon po, mga bossing, 11:28 ng gabi sa Pilipinas, sa araw ng ika-15 ng 2024 ng Oktubre. Sa panahon ngayon, mga boss, nako, hindi na uubra yung ata-artits ako balandra ko lang yung sarili ko dyan. Iboboto na ako niyang mga yan. Ngayon, nakita niyo po sa comment section ninyo, kahit 11:30 na po ng gabi, tingnan nyo, 323 viewers pa din ang nanonood. Sa mga usaping political po. Minamatyaga na kasi ng taong bayan kung ano ang mga gagawin nila. Paano mananalo? Kung wala pa lang saka pa lang mag-iisip.
sayang lang din po, mga kababayan, ang pera ng taong bayan. Ang pera na manggagaling po sa tax ng bayan. Kasi ano gagawin nito? Pagka panalo, saka pa lang mag-aaral. Gugugol muna ng panahon bago magkaroon ng benepisyo galing sa kanya. Baka tapos na yung termino mo, 3 taon hindi ka pa hindi ka pa nakakapagbigay ng maganda para sa bayan. Mag-aaral pa lang Kasi siguro ang iniisip nila, oy, artista ako Philip Salvador ako Willie Revillame ako. Lumakad lang ako dyan, handshake lang ako, kamayan ko lang yung mga tao na yan. Alam ko iboboto na ako yung mga yan. Hindi na ganun. Dati maaari. Pero ngayon, iba na. Sisihin mo si Robin Padilla. Ano? Sisihin mo, Willie, si Robin Padilla. Bakit? Kasi mas lalong namulat ang taong bayan dahil kay Binoy Bakit naman? Biruin mo, tingnan mo. Manood niya kayo ng mga hearing, lalo na kapag kayong mga sikat na hearing. Di ba? Jolly Ubaldo Landicho. Pag sikat yung mga hearing 52,000 ang nanonood doon sa mga Congress, sa Senado. Kasi gusto nilang malaman. Di ba? Tapos makikita mo si Robin Padilla doon. Ganun-ganun lang Kakain, susubo. Ewan ko kung burger ba yun. Tapos uupo ulit. Napapansin ng taong bayan na, hindi ko lahat ng artista Pero si Robin Padilla, parang puro kain lang ang ginawa doon sa Senado. Isipin, baka isa din to si Willie Revillame. Baka itong si din. Baka itong si Philip Salvador din. Mukhang plano ho talaga nila, mga kababayan, na gawing bar yung Senado, Gawing inuman yung Senado, si Binoy, taga-kain, taga-inom, kung sakali na tumakbo si Basti doon, buti hindi. May taga-inom na sila. May taga-kanta na, si Jimmy Bondoc. At meron din po ang your host, si Willie Revillame. Ano gagawin doon? Maginaw ang Senado ngayon, Ilan tayong umattend sa hearing? 23 kayo, kompleto tayo. Meron akong 23 na jacket sa inyo para hindi kayo lamigin. Di ba? Sabi ni Juanito Mendoza, Boss Mark, baka New York steak ang kinakain ni Binoy. Naku po, mahal. Ang mahal nun. Nabubutas ang bulsa ko doon sa New York steak. Lalo na yung tomahawk. Yung ganyang kalaki. Kapag kayong Biyernes, Sabado, expect nyo na po, meron akong red wine. Uunahin ko mag-vlog pag Sabado. No? Pagkatapos nun, may red wine tsaka steak na. Yun na yung pinaka-relaxation ko. Dahil kinabukasan, walang pasok. Tuloy natin si Willie. Huwag mo muna akong tanongin ng mga ganon. Naku, Kuya Will, may mga iba magsasabi na dapat ganon yung proseso. Dapat isipin mo na muna. For example, kasi nabigla si Willie Revillame. Nabigla. Syempre, host ako ng Wawawi Dapat kontrolado ko kung ano yung show. Kung ano yung mga itatanong nyo. Nabigla. Ang bilis kasi ng pagkakatanong. Siyempre, mga kababayan, yan, si Gretchen ho, matalino ho yan. Alam niya kung ano yung mga tanong. Yung mga itatanong sa mga politiko na mga tumatakbo. Nabigla sila kay Willie Revillame. No? Natanong agad ng gano'n. Huwag niyo muna ako tanungin ng gano'n. Wala pa ako isasagot dyan. Wala pa akong plataforma. Bubuuin ko lang sa sarili ko pa. Pag nanalo ako, saka pa lang ako magkakaroon ng plataforma. Ano yun? Parang ganito ho ba yun? Hiring. Hiring, di ba? Hiring sa isang kumpanya. Kailangan nila ng, kunyari na lang, dishwasher. Tapos ako, nag-a-apply ako. Tinanong ako, ano ang alam mong trabaho? Pagbablog lang ganyan. Naku kailangan namin dito, dishwasher. Okay ka ba doon? Tanggapin nyo muna ako, saka ako aaralin yun. Lalo na yung mga malalaking mga restaurant to.
Hindi pwedeng gano'n. Kailangan dishwasher ka na talaga para mabilis yung kilos namin. Wala kaming panahon sa iyo para magturo ng mga ganito, ganyan. Lalo pa kaya diyan, no? Gobyerno patatakbuhin, no, mga kababayan. Gagawaan ng batas. Saka na lang, 'pag nanalo na ako, pwede mo ba sabihin 'yon do'n sa magiging boss mo? Tanggapin mo muna ako. Saka ko sasabihin, no? Kung ano yung mga gagawin ko, ano maitutulong ko sa inyo. Kung ano ano sabihin. So ano po ang solusyon doon? Bilang senador, ano po yung Hindi pa nga ako senador. Na bill? Hindi ko sakaling kayo po. Yun ang pag-uusapan. Hindi pa nga ako senador eh. Kailangan may solusyon ka na. Paano mo ibebenta yung sarili mo sa mga botante kung hindi mo alam kung ano yung isusolusyon mo? Di ba? Kaya nga ho nagkakaroon sa presidential na lang po, mga kababayan. Kaya importante din yung mga debate ho. Bakit? Doon natin malalaman yung sagot ng isang kandidato. Ano kaya ang solusyon ni ano? Ano kaya ang solusyon ni BBM sa mga ganitong problema? Tapos ano kaya ang solusyon ni Inday Sara sa mga ganitong problema? Tapos doon ibabalanse nung botante na nakapapanood. Mas gusto ko yung solusyon ni PBBM. Mas mukhang makatotohanan yung solusyon niya sa problema ng Pilipinas. Dito ako. Paano ito? si Willie. Wala pang plataforma. Saka na daw kapag ka nanalo. Paano mo ibebenta sige. Siyempre, ang sasabihin ng Pilipino dyan, wala pa, mag-iisip pa lang ng problema ng Pilipinas yan. Hindi pa siguro niya alam kung ano yung problema ng Pilipinas. Baka maubos yung 3 taon, wala tayong mahita po. Kay Senator Willie Revillame Di ba? Huwag niyo ba ako madaliin? Sandali, kapapile ko lang Huwag niyo ako madaliin sa buhay naman Paano ka magkakaroon ng magandang buhay? Paano po ba? Kung ako mga kababayan, kunyari ako, tatakbo ako ng konsehal ng Antipolo. So ngayon, 1 taon pa lang o 2 taon, bago mag-eleksyon. No? Nakikita ko, problema nitong mga kababayan ko dito sa lugar na ito, yung talipapa nila, yung bahay lang nila. Tapos, yung mga pinagtuluan ng mga malalansa nila, straight na lang doon, ganun. So, problema nitong mga kalugar ko, wala silang maayos na talipapa. Isusulat ko yun. Ito, problema nito. Ang solusyon ko dyan, paggagawan ko sila ng isang maayos na talipapa. Tapos, papaupahan ko na lang. O siguro, papaupahan ko ng, sabihin mo ng 100 piso. No? Kada isang sa kanila. At least, hindi mabigat sa kanila, merong lugar para sa pamilihan ng tao maayos. Etong mga tricycle, kung saan-saan lang sila. Wala silang pinipilihan. Magsasuggest ako dito. Lalagyan ko ng pilahan ng tricycle. Para sa ganon, maayos yung mga pagsakay ng tao. Alam mo, di ba? Okay. Kailangan ko talagang tumakbo para masolusyonan ko itong mga ito. Baka mamaya gawin ko yan in 3 years time. 2028. Joke lang. Ganon dapat. Si Willie wala Nabigla ho. Nagpa-interview agad. Hindi niya siguro in-expect. Natatanungin sa kanya, ano ang kailangan, bakit ka tumatakbo? Ano ang gagawin mo maganda para sa Pilipinas? Nagkagalit. Nagsabi ni Seni Katiis tuloy, nako Willie, bakit pumasok dyan? Wala ka pang alam. Nako, delikado bansa sa inyong mga artista. Big no to Willie, Ipe at Binoy. Makita ko doon sa kalugar ko, baku-baku yung mga lugar nitong mga to Yung mga bata, pag nakasakay sa tricycle, aalog-alog na mga ganun. Baka mahulog pa. Hihingi tayo ng budget. Ipaayos natin itong lugar na to, itong mga kalsada na to. Konsehala, kunyari, konsehala ko. Yung mga kabataan sa amin, nalululong sa pinagbabawal na gamot, hahagilap nga ako ng hahagilap ako ng isang malaking espasyo,
maglagay ako ng basketball court doon. Upang sa ganon, imbes na mag-droga sila, pumunta na lang sa basketball court. O, tapos, magpaliga ako. Bigyan ko ng mga papremyo kahit papaano. O, mapupunta sila sa sports. Ganon, Willie, anak ng tinapa. Ako na lang kaya tumakbo para sa iyo. Sabi, host, may plataforma po si Willie. Bigyan ng jacket yan. Guys, huwag naman sana tayong humanga sa jacket ni Willie. O, kaso po, ang mabibiktima ho, mga kababayan, tingin ko, naboboto, yung mga adik na adik po doon sa wawawi niya. Natin susunod. Tapos na. So sa madaling salita po, 13 minuto natin ipinlay ito, mga kababayan, na nagtalakayan tayo, nalaman po natin, walang plataforma si Willie Rebillame. Takbo lang. Tatakbo lang pala. Di takbo na ako. Sige, sikat naman ako. No. Hindi na po ubra yan ngayon sa panahon na to. No? Lalo na po, buhay ang social media at talagang ang taong bayan ay nakatutok po sa social media ngayon.